Heto na, kumapit ka na dahil matutunghayan nyo na dito sa Bukirin ang pagluluto namin ng kamoteng driver Q. Sa Marilaki, mag-superman tayo. Simulan na natin ang kwento. Hi everyone! Hello mga kadipungal, mga kaimpaktitas at mga katokmol. Welcome sa episode 3 ng ating lutulutuan sa may alulong sa Kabukiran. So bago ang lahat, magbubika muna ako ng kamuti. Kasi paano ka magluluto ng kamuti kung wala kang kamuti, diba? Bukod kasi dyan sa kamuting kahoy na nakikita ninyo, meron din kaming pananim na kamuting gapang or kamuting waklay. Ang kaso nga lang, tinatalbusan namin to lagi. Hindi namin siya tinanim for its crop but for its talbos only. So, tignan na lang natin kung may mahukay tayo, ano. May nahukay akong katamtamang laki, kaso ang baling na siya. Bulok na, kaya ayan, tinapon ko na lang. Kapag kasi laging tinatalbusan daw ang kamote, tapos laging natatapakan, hindi siya mamumunga or else maaambaling yung mga bunga niya, ganun. May nakita pa ako dito sa may bandang Pilapil na malaki tubi. Kaso, halos kalahati niyan ay may pagkaambaling na rin. Tapos may nahukay pa akong isa dito sa may tabi na ng kamoting kahoy. Katamtaman lang yung laki, tapos ambaling na rin. Sa kakahukay ko dyan, lumabas man tuloy yung isang bunga nung kamuting kahoy. Kaya ayan, kinuha ko na lang din. Pwede na rin palang bukain tong kamuting kahoy namin. Ano? Na-excite man tuloy ako na i-vlog ito. Ano kayang magandang luto gagawin dito sa kamuting kahoy namin? Suggest nga kayo. So ayan, tapos na po akong maghukay ng Talano Gold. And unfortunately, hindi po siya successful. Tatlo lang yung nahukay kong bunga, ambaling pa. So, nag-decide akong bumili na lang po sa palengke. Di ko na nabidyohan kasi nagmamadali na ako. Naubos kasi yung oras ko sa paghuhukay. Ngayon, nagpunta naman ako dito sa may junk shop para humingi ng kawayan. Sakto naman na meron na silang mga nabiyak na kawayan kasi ginagamit nila pambakod. So, nanghingi ako ng isang peraso. Pag-uwi ko sa bahay, ayan, pinalagari ko na kay tatay. Kasi gagawin nating banana Q stick. Tapos sasabihin na naman nila, ba't di ka na lang bumili? Nagkanda hirap ka pang gumawa niyan. So, paano na tong vlog natin? Kaya nga naka-vlog, diba? So, pag bumili ako nito, diretso na tayo sa pagprito ng kamote. Lagyan lang ng asukal, tapos na. Tapos pag nabitin kayo, dahil ang iksi lang ng vlog natin, ako na naman sisisihin nyo. Bukod pa dyan, nagtitipid ako. Oy, 7 buwan na akong tambay dito sa Pilipinas, no? Walang trabaho. Tapos madali lang naman gumawa nitong stick, oy. Ang dami pa namang mga kawayan dito sa amin. Sayang lang kung di mapakinabangan. Bali yung tatay ko yung naglagari ng mga kawayan. Tapos ako na po yung nagbalsig. Bali yung isang putol, hinati ko sa 4. Tapos nung kakayasan ko na, ganyan, tinanggal ko lang yung malambot na part. Tapos inigilan ko lang yung mga edges niya para hindi makasaluksok. Pero minmaintain ko pa rin yung shape niya na flat. Hindi ko siya ginawang pabilog or pa-square para hindi umikot yung kamote natin kapag tinusok na. Ganon yun. Marunong ka ba magkayas? Ako marunong ako kasi gumagawa kami ng upuan dati made of bamboo. Ako nga yung tagapaklit ni tatay eh. Nung nakayasan ko na, saka ko naman na inutukan or tinulisan yung dulo. Bali, nakagawa po ako dyan ng 23 pieces ng banana Q sticks. At hindi na namin naubos yung dinala ko dyan na kawayan ha. Dyan pa sa likuran ko oh. Ngayon ay magbabalkot na tayo ng aking mga dadalhin sa bukid. Kunti lang naman tong dadalhin ko ngayon kasi kunti lang naman ingredients ng ating kamoting driver Q. 3 lang, mantika, asukal, kamote. Yung iba eh puro mga kagamitan na yung mga dala ko dyan. Ayan pala yung mga nabili kong kamote sa may talang. Nasa 3 kilo yan. 51 kilo. Medyo maliliit nga lang. O siya, tara na. Andito na ako at magsushoot lang muna ako saglit ng intro ko habang paparating. Kaso, masyado bang mahangin nung araw na ito? Hinahangin yung ista ng cellphone ko. Lagi tuloy natutumba. Ang hirap man tuloy mag-set up ng camera, Diyos ko. Diba? Kampanerang kuba muna yung peg natin ngayon, B. Hindi kasi ako nakasayaw ng karinyosa at ang bigat ng dala ko. Di naman nagkakalayo yung mukha namin ni Ann Cutis, diba? Ano ba ang mayroon sila na hindi matatagpuan sa akin? Ako nga ba ay kakaiba sa kanilang paningin? Kahit di naman tayong dalawa ay lagi na lang pinagsesilosan siya. Ayan, natumba na naman yung cellphone ko. Ang lakas talaga ng hangin ngayon, guys. Para bang may bagyo pero walang ulan, ganun. So, hugasan muna natin itong mga nabili kong kamote, kasi may mga lupa-lupa pa ito. Para kapag binalatan natin, hindi siya mamuyakat. Dito ko na lang siya huhugasan ulit sa may drum na walang tubig. Wala palang tubig, B. Paano ba ito? Nakalimutang lagyan ng kapatid ko. So,
punta na lang tayo dito sa may panubigan. Patubigan pa. Ang dami na namang nagsilabasang langgam. Oh, titiisin mo yung kagat niyan, B, para lang mahawakan yung mga tobo. Tinanggal ko na yung hose ng patubigan para hindi na pumutok ang aking panubigan. So ayan, hugasan na natin isa-isa yung mga kamote. Teka lang, parang alayo ko naman sa video. Ilapit nga natin yung camera. Ayan. Hindi kasi masyadong nakikita yung kagandahan ko pag masyadong malayo. Ang lakas ng tubig, no? 3 tubo yan kasi na pinalpal nila. Ang dali lang tuloy hugasan ng mga kamote kahit hindi mo na hiludin. Kusa nang natatanggal yung lupa dahil sa pressure. Pagkatapos kong maghugas ng kamote, sabi ng kapatid ko, iwanan ko na daw, siya na bahalang mag-reconnect ng mga tobo. Kaso makulit ako, B, sabi ko ako na lang. Kaya ayan, nabasa tuloy ako. Pinaliguan man tuloy ako ng di oras. Nawash out tuloy yung sunscreen na nilagay ko sa mukha. Nanggigil ako sa inyo, oo. Ayan, may naiwan pa pala akong isa. Di tuloy na hugasan. Ngayon ay babalatan na po natin itong mga kamote gamit ang nail cutter. Tignan na lang natin kung anong oras tayo matatapos ba. Charot. Habang pinabalatan ko siya, parang ang tagal mong itong matapos, B. So eto, kinailangan ko na lang siyang gamitan ng aking kapangyarihan. Mikeni, dugdug do re mi. Mikeni, dugdug do re mi. Dugdug do re mi. Dugdug do re. O, diba? Nabalatan na agad. Ganun yun. Ngayon, hugasan ulit natin kasi nakakahiya naman doon sa mga manonood. Na nakikinood na nga lang, hindi mo naman binibigyan ng pagkain na luto mo. Pero parang sila na yung nagkakasakit sa mga kinakain mo. Alam nyo, yung ganyang mga mindset, magkakasakit talaga kayo, sinasabi ko. Oo, minamanifest nyo kahit di man kayo yung kumakain. Do not underestimate the power of universe. Doon na ako kumuha ng tubig sa drum, may mga konti pa naman na laman yun. Ayoko na kasing bumalik doon sa panubigan, baka mapaliguan ulit ako. Ngayon, hihiwain na natin ang imong bilat. Yung hiwa niyan, hindi masyadong manipis, hindi rin masyadong makapal. Basta yung kaya siyang tusukin ng barbecue stick nang hindi nasisira. Habang hinihiwa ko yung mga kamote, parang natatagalan na naman ako nito. Hindi pwede to, B, mauubos yung oras natin. Gamitan ko nga ulit ng kapangyarihan. Gomo gokyo panchitao, gomo gokyo panchitao. Diba? Nahiwa na lahat agad. Okay na to, magluto na tayo. Hindi ko na hinugasan yun, nakailang hugas na tayo mawala na ng sustansya. Dahil nga sa masyadong mahangin, nahirapan man akong magsindi din tong lighter kung saan-saan ko pinisto ba. Natagalan man tuloy ako bago ko napamalyog ng ganyan yung apoy. Nung mainit na yung kawali, habang nilalagyan ko na ng mantika, bigla naman nang nagsidatingan yung mga special guests natin. Sina First Kagawad Risa Gutierrez ng Barangay Benglat kasama ang kanyang mga constituents. Paano naman na ito? Di pa ako nakakaluto, B. Pagkaantayin tuloy natin si Kagawad nito. At may kasama pa siyang naka-work from home o may daladalang laptop. Nung mainit na ang mantika, inilagay ko na ang asukal. Una palang nilalagay yung asukal kaysa sa kamote. Yan yung turo sa akin ng asawa ng kapatid ko. Kung saan 20 years na silang gumagawa ng kamote Q. O, kukwestiyonin mo pa ba? Ngayon ko lang nalaman, kapag gumagawa kasi ako niyan dati, piniprito ko muna yung kamote tsaka ko lalagyan ng asukal. Kapag kumikibot-kibot na yung asukal, tapos nagsisilutangan na sila, saka na ngayon ilalaglag yung kamote. Hindi ko inilagay lahat, baka mag-overcrowded siya, kaya magdadalawang salang tayo. Hayaan lang yan, haluin paminsan-minsan. Sige, magkwentuhan muna kayo dyan. May dala pala silang kape o wala lang pambara. Wala nang ibang gagawin dyan, tuloy lang sa paghalo para hindi masunog at hindi umilalim yung asukal. Tusok-tusukin yung kamote kung malambot na. Pero kahit malambot na siya, hinahayaan ko pa rin dyan kasi gusto ko yung medyo crunchy yung crust ng kamote Q natin. Gusto ko yung mag-dry siya ng konti, ganon. Pagka malapit ng maluto, lagyan ulit ng asukal para mas kumapal. Ew, masyado nang matamis yan. Ang daming asukal. Di ba kung kumain, kabilang ka ba sa mga pakakainin ko nito? Tapos sasabihin na naman, hindi maganda sa health, nakaka-diabetes. Ay, Diyos ko, magkaka-diabetes ka talaga, sinasabi ko sa iyo. Pinapangunahan mo ang universe. At ayan, diba, mas naging dark na yung kulay ng asukal. Pwede na itong hanguin, B. Hinahango ko pa lang, nakakatakam na kainin, Diyos ko. Alam nyo, na-excite ako sa kalalabasan nito kasi ilang beses na ako nagkamote Q sa Saudi. Nag-vlog na rin ako noon. Kung napanood nyo, hindi ko makuha yung tamang kamote Q na luto na gaya dito sa Pilipinas. Hindi nagka-crunchy yung crust niya. Tapos, pag lumamig na, basa na siya, malabsak, ganun. Basta pangit talaga yung kamuting nabibili sa Saudi. Magasal, hindi gaya dito sa atin, makulnat. Habang tinutusok ni Joanne, tinikmang ko na kasi natatakam na talaga ako, B. Kahit mainit-init pa. Ito naman na pala yung second batch of housemates. Bali ako na yung magtutusok nito para man may exposure ako.
Diyan na rin pala yung lola ko sa likuran ko. Oh. Hindi naman ito pantinda, pero gusto ko lang tusukin para mas aesthetic tignan. Tapos kaya nga siya tinawag na kamote Q, diba? Kasi tinutusok, parang sa barbecue, ganon. Or banana Q, manipa Q. Kapag hindi kasi siya tinusok, hindi mo siya pwedeng tawaging Q. Okay na to, B. Nagutom na ako. Hindi ko na tinusok yung mga natira. Maliliit na rin kasi. Kain na tayo, guys. Habang tinatakpan ni Sam yung mga special guests natin. Alam nyo, nakakamiss talaga yung ganitong pagkain, guys. Matagal-tagal din akong hindi nakakain nito, kaya ang dami kong nakain talaga ngayon. Medyo nahirapan nga lang kumain si lola ko kasi ayaw nila yung may matigas na asukal. Di na daw nila makagat. O siya, kain lang kayo dyan. Madami pa, may mga tinutusok pa. Hoy, saan ka na naman pupunta? Pagkatapos namin kumain, nagpahangin muna kami kasi naflatan kami ng gulong. Nagpahangin ng gulong, ibig sabihin nun. Pero dito, nagpahangin kami as in para makalanghap ng fresh air. Hanggang sa umuwi na sila dahil may trabaho pa yung isa. Maraming salamat po sa pagbisita. Dumating na rin yung tatay ko para kumain. Nagpapatubig kasi yan ngayon. Wala akong dalang lagayan ng mantika, kaya sinalin ko na lang dito sa aking aqua flask. Yung mantikang pinagprituhan ng kamote Q, ilipat ko na lang ito mamaya sa bahay. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli, ito po ang inyong Happy Bill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity. Let's make people happy.